Amen. Pampagising lang po yan. Ano? Kasama po yan sa preaching and teaching. Kasama yung para magising. Amen. O, yung mga jokes talaga. Wag lang puro jokes sa matututunan. Ano natutunan mo? Yung joke ng langgam. Amen. So, praise the Lord. Last week, ang pinag-aralan natin, yun na yung ating, ano ba yun? Chapter 5. Chapter 4, chapter 5 ng Holy Spirit. Pinag-aralan natin yung gifts, particular na in tongues. Ngayon, skip muna tayo kasi next week, kung lolobin ng Lord, yun na yung last natin sa Holy Spirit. Ngayon, iba yung pag-uusapan natin. And I know, it's very timely sa nangyayari. No? Ito yung mensahe sa atin ng Panginoon. Tanong dito, is the money of fruit of all evil? Yan ba? Amen. No? Siguro, nung tinuro ko to sa isang GS, oo, yan, tama yan, no? Kasala, yan talaga yung yan yung ugat na dami nagbago, sabi na, dahil sa pera. O di siyempre, di ka kikiboy, ikaw yung nagtuturo. Sabi, sige pa, pag-aralan po natin. So today, ang usapan usapang pera, nawala yung pera. Usapang pera yan, yata sa presentation. So usapang pera tayo. Ito, no, hindi ko lang makita, no? Nagulat lang ako, ito pala yung Filipino income class. Pag ikaw daw ay mahirap, ang income mo monthly should be like 11,000 monthly. Pag ang income mo ay 11,000 monthly, consider as poor ka. Amen? Kung low income ka naman, nasa 22,000 below. So, na-categorize yun na ba? Asan kayo dyan? Okay, so pag low income, pero mahirap ka pa rin, 22,000 monthly. Ngayon, kung lower middle, 43. Lower middle class ka na. Dapat, ang sahod mo, 43 and below. Kung 76,000 to 43,000, yan yung mga middle class. Ayan, saan ba kayo? Nandito na ba tayo sa middle? O wala pa dyan, wala pa dyan. Sige, dito ba tayo? Kung ang income mo, 131,000 and below, upper middle, nandito na ba tayo? Dito na? Ba't parang ayaw nyo nang tingnan? Pag daw upper middle class, 219 isang buwan. 219,000, hindi 219 pesos. Nandito ba tayo? Amen. Amen, nandito tayo. Or rich, 219 or above. Asan ba tayo dyan? Hindi ba nalista? Nandito tayo eh. Amen, yung mga anak ng Diyos, nandito yan. Kasi siksik, liglig at umaapaw na pag natin to, totoo yan. Kasi mga anak ng Diyos, mayaman pa dyan, hindi kaya isulat kasi mayaman si Papa. So, ang tanong, magkano income mo? Kaya pag-aaralan natin, how to use your money. Napaka-importante ng pera sa buhay. Kasi kung tutingnan nyo yung banal na kasulatan, mas marami yatang turo ang money kaysa sa faith. Mas maraming turo ang money kaysa sa love. So, talagang si Jesus himself, ang dami niyang turo sa pera. Kaya yun ang pag-aaralan natin. Ang tanong, masama po ba ang pera o maging mayaman? Ayan. Kasi iba, pag sinabing mayaman yan, makakaalpas yan dun sa kaso niya. Kasi kaya niyang bayaran yung di ba? Kaya niyang bayaran yung nakaalitan niya. Yung nagkasan ng baril na yan, wala yan, babayaran niya lang yan eh. Ewan ko kung naalala niyo yung insidente nung sa may Ortigas ba yun, yung gwardiya, sinagasaan niya. Asan na yung kaso na yun? Wala na. Ay, nabayaran na yan. So pag ikaw may pera, parang ang connotation sa'yo, masama kang tao. Diba? Kasi kaya mong bayaran lahat. Diba? So, ang tanong, ulitin ko, masama ba ang pera o maging mayaman? So, nasa sa inyo kung paano sasagutin. Okay, so, tingnan natin yung Luke 12. Dito tayo sa isang paksa na ang Panginoong Hesus ang nagkwento. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa isa sa mga naroon, Guro, iutos po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. So basically, nagtuturo si Jesus. Si Jesus ay kinukonsider na rabbi o guro noong time na yon. Kaya yung mga tao, lahat lumalapit sa kanya for advice. Diba? Gano'n naman dito sa atin. Halos nung naalala ko, nung merong isang preacher, na halos lahat na lang yata ng tanong, tinatanong nila, basa, di ba? Kung naalala ninyo yun. So, si Jesus parang gano'n din. Ngayon, ang nagtatanong, merong kwento to hindi ko nababalikan yung konteksto, pero dito tayo sa pera. Doon tayo sa sinagot ni Jesus, which is parang, hindi man sabing irrelevant, pero hindi niya direktang sinagot nung nagtatanong. Sabi niya, sinong naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana nyo? Kasi basically, meron may nag-aaway na magkapatid tungkol sa mana. Kasi sa bansang Israel, pag kuya ka, mas malaki yung mana mo. Parang gano'n. Kasi meron silang, kaya nga di ba naalala nyo si Jacob, sabi niya, bigay mo sa akin yung birthright ko. Naalala niyo yun? Kasi sa kanila, mahalaga yung pagiging panganay. Ewan ko sa Pilipinas ngayon, minsan yung kuya o yung ate, parang
hindi na pinapansin pag yung bunso, mas malaki kinikita eh. Para nga naging status symbol sa Pilipinas, magkano sahod mo, gano'ng kalaki bahay mo. Diba? Gano'ng kotse mo, anong itsura ng alahas mo, saan ba nag-aaral yung anak mo, parang ganon. Pero nung panahon nila, pag kuya ka, talagang mataas ang tingin sa'yo, mataas ang ranking. Kaya sabi niya, sino nagsabi sa inyo, maging hukom ako sa inyo? Ayan, sabi niya, nagkwento siya. At sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayong lahat sa uri ng kasakiman. So basically, alam niya yung puso na nagtatanong na to, may kasakiman, merong something. Kaya tinuro niya, sapagkat ang buhay ng tayo, wala sa dami ng kanyang kayamanan. Dito pa lang, no? Diretsong sinabi ni Jesus, kayamanan. So it talks about money. Tinasabi talaga ng Lord na hindi pera-pera lang ang usapan natin dito. Tapos nagkwento na siya. Isinala sa Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. So merong isang mayaman, okay, na sagana yung kanyang pananim. Minsan nga nagkwento kami ni Engineer, bakit ba yung mga yan? Parang lahat na lang yata negosyo nila kumikita. Samantalang yung mga ordinaryong tao, tayo parang hirap na hirap kumita. Parang yung negosyo natin, na-scam pa. Yung mga ganun, di ba? Sasali ka, gusto mo magkaroon ng income, parang nalugi pa. Pero ba't yung mga yan, lahat na lang umaani, lahat na lang kumikita. So yun ang sabi ni Jesus, may isang mayaman na yumayaman palalo. Yun ang tanong ng Pilipino, ba't yan mayaman na, yumayaman pa? Tingnan mo yung katabi mo kung mayaman yan. Alam ko, mga pula mayaman. Amen. Kaya sasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Take note ha, wala na siyang paglagyan ng kanyang ani. Sa panahon ngayon, grabe na, meron na akong account sa BDO, peso, tsaka dollar account. Puno na yung account ko dun eh. Tapos meron ako sa BPI, meron na ako sa Metrobank, meron na ako sa kung saan-saang investment. Saan ko pa kaya ilalagay yung pera ko? Parang gano'n, no? Tignan mo yung katabi mo, ikaw, nasa na ba yung investment mo? Amen, praise God. Yung ba, nasa paso? Amen, maganda ko kay Lord, maganda yon. Okay, eto sabi niya, alam ko na, ipagigiba akong aking kamalik at magpapatayo ka ng mas malaki at doon ko ilalagay ang aking ani at iba pang ariyan. Para sinasabi niya, i-invest ko pa para lalong dumami. Tingnan niyo yung kwento, which is typical. Sa panahon natin ngayon, kung ikaw ba to, ganyan ang gagawin mo. Yung pera mo, palalaguin mo pa, tama? Di ba? Palalaguin mo pa. Yun yung kanyang ginagawa. Okay, pagkatapos, ito na. Sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong ipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpapahinga na lamang o kumain, uminom at magpapakasayap. Siguro kung maiisip mo sa panahon nito, sino yung mga yan? Siguro mga anak ni Henry C. Kahit ilang henerasyon niya, mayaman yan. Kasi kung ano-ano yung negosyo niya, si Manny Pacquiao, di ba? Si Manny Villar. Kaya yun ang sarang sabi. Hindi ko sinasabi sila to, ha? Sabi niya, kung kakain na lang ako, iinom at magpapakasaya. O yan, okay. Ngunit sinabi niya sa kanya ng Diyos, hangal. Nung sa Greek, raka yata yan, hindi ako sure kung ano yung ginamit na term. Diba sabi, hangal, masyadong mabigat yung term. Parang sinabi, mabigat, masama. Parang wala kang kwenta, parang ganun. Ang ano mo, sama mo. Sabi nga, hindi mo ba alam, ngayong gabi babawian ka ng buhay? Napansin nyo, yung mga mayaman, pag may mayaman ka, mahaba buhay. Kanina nga, nag-uusap kami, bakit yung mga nakaka-reach ng centennial year, yung 100 years old, yung mayaman? Kasi meron silang pang-sustain ng kayamanan ng ano nila, di ba? Ano pa tawag doon? Yung mga pampaganda, pampabeauty, pampahaba ng buhay, yung mga kinakain nila, organic. Di ba? Kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? Saklap naman nun, yaman-yaman mo, isa ka sa pinakamayamang tao sa mundo. Tapos mamamatay ka lang pang bigla-bigla. Pati yung mga doktor mo, walang magawa. Diba? Minsan ganun napakayaman natin. Si Alexander the Great, ang daming doktor na gumanong sa kanya, pero walang nagawa. Namatay siya sa 30 years old lang yata si Alexander the Great. Yung mga farao, alam nyo bakit sila iniimbalsa mo? Because sa kanilang paniniwala, mabubuhay sila sa susunod na panahon. Ganon din yung mga Chinese, naalala nyo bakit nagdadala ng mga pagkain, nagpagawa ng mga bahay-bahay. Para raw pagdating nila doon, may bahay na, may kotse na. Ewan, alam niyo yung mga Chinese na ganon. So, sila, yun ang paniniwala nila na hanggang sa kabilang buhay, mayaman pa rin ako. Eto, sabi ni Lord, ano mangyayari sa kayamanan mo? So basically, sinasabi ni Jesus, pag namatay ka dito, yung kayamanan mo, tapos na. Kanino na mapupunta yan? Pag-aawayan na yan, di ba? Ganun naman, ang magulang, pag namatay pinag-aawayan, ultimo plato.
ng mga anak, akin yung plato huwag nabigay kay kuya yan. Yung piano na hindi tumutugtog, pinag-aawayan. Pinag-aawayan yung mga mana, nagkakagulo. Pero sinasabi niya, pag namatay ka, saan mapupunta yan? Ganyan ang sasapitin ng sino nag-iipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen. Ito may tanong ako dito Mali po bang magpayaman? Tanong, kayo, tanong. Mali bang magpayaman? Hindi, di ba? Hindi mali. At sabi ko nga, napakaraming turo ni Jesus sa pera. Bakit ito? Bakit tingin nyo, bakit ito parang pinagalitan siya ni Lord. Sabi niya, saan mapupunta yung yaman mo? Merong isang nagkwentong driver. Yung driver, mamasukan siya, siyempre driver, nung mag-asawa. Nung namatay yung lalaki, napangasawa niya yung babae. Sabi niya, akala ko nagtatrabaho kay amo. Si amo pala nagtatrabaho para sa akin. Kasi siyempre, conjugal bigla lahat ng kayamanan parang ganun yung sinasabi. Kanino mapupunta yung kayamanan mo? Sabi niya, pinagalitan pa siya ni Lord. Ngayon, sabi natin, hindi raw masama ang magpayaman. Tingin nyo, ano yung ginawa niya? Bakit siya pinapagalitan? Amen? Okay. Sabi dito, sa general, sabi nga, ito yung pinaka-greatest verse. Love the Lord your God. Ito yung greatest commandment sa atin. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and then love your neighbor. Nakita ba natin sa kanya to? Sabi niya, nagpapayaman ka sa iyo. So, ibig sabihin, hindi pala masamang magpayaman kung itutulong mo. Ibibigay mo sa kapwa. Kasi naman, yun di ba sabi, lahat ng meron tayo galing kay Lord. So, dapat lang na yung ating time, talent, and treasure, yung 3 T, iibigay natin sa paglago ng kanyang karya. Kasi yun ang mission ng bawat isang nandito And basically, this rich man, hindi niya nagawa yun. Kahit nasabihin mo, magpagawa ka ng maraming eskwelahan, magpagawa ka ng maraming church, kung hindi mo naman talaga na-apply yun, at yung iba nga ganito, bumibili ng mga eskwelahan, karamihan na mayayaman kayo, alam mo yung negosyo kinukuha nila, eskwelahan. Yung Mapuan, nabili na yan. Yung Lasal, alam ko, nabili na rin, o may partnership na rin yung mga sikat na mayaman. Kasi andun yung pera di ba? Nabibili na nila. So, napakamahal na edukasyon sa Pilipinas ngayon. Naalala ko noon, ang may TriSem, naalala nyo? Kasi dati, 4 na SEM sa college Pinauso ng ama ang TriSem. Pinauso naman ng Mapua ang quarter SEM. Parang first grading, second grading, third. 2 buwan pala, nagbabayad ka na uli kung installment ka. So, puro pera-pera na. Yes! Ito sa Pilipinas, pag ikaw galing ka sa Lasal, galing ka sa Letran, galing ka sa mga sikat na eskwelahan, maganda papasukan mo. Kasi kaya nga yung iba, nag-i-invest doon. Amen? So, basically, bakit nagalit si Jesus? Kasi hindi mo ginagawa yung utos ko. Ang ginawa mo, nagpayaman ka para sa iyong Amen? Kaya sabi sa Hebrews 13:5, huwag kayong magmukhang pera. Masaya na kayo sa anumang nasa iyo sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Sabi nga, be content on what you have. Huwag yung katulad niya. Yes, tamang magpayaman. Di ba sabi nga, meron tayong gift ng Holy Spirit din ng giving. Paano ka magbibigay kung wala ka namang pera? So basically, yung pera natin, hindi lang sa atin. Para din itulong sa iba. Pastor, saka na ako tutulong. Pag meron ako, wag mo nang hintayin yun. Kung ano yung meron kang konti, itulong mo na. Dahil sigurado ako, merong mas mahirap sa'yo. Tama ba? Hindi mo pwede sabi, saka na ako tutulong. Saka na ako magbibigay. Pag meron ako, hindi mangyayari. So share what you have. Give what you have. Hindi naman sinasabi ng Lord na ibigay mo lahat. Kaya ibigay mo yung kaya. Ibigay mo yung galing sa puso mo. Amen? Sabi sa Matthew 6:24, walang aliping maglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kakapotan niyang isa at iibigin ang kalawa. Paglingkuran ng tapat ng isa at hamakin ng ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang Kaya nga, di ba bakit ka nabubuhay? Paano ka bumabangon? Bumabangon ka ba para magtrabaho lang na magtrabaho? Na ipagpapalit mo yung gawain ng Diyos o yung pagpe-pray mo, teka, saka na lang ako magpe-pray kasi malilate na ako. Sabi nga ni isang preacher paggising ko sa umaga, 3 oras pagpe-pray na muna ako para sigurado maayos yung maghapon ko. Amen? It's all about our relationship with Jesus. Huwag nating ipagpapalit yung gawain ng Diyos para lang kumita. Yes,
Gusto ng Lord kumita, gusto ng Lord meron ka. Pero not to the point, ay pagpapalit mo yung gawain para lang kumita ka ng kumita. Sabi nga nung isang nabasa kong post kahit gaano ka kagaling sa trabaho mo, pag nagkasakit ka, nawala ka, papalitan ka rin. Kahit anong, hindi ko sinasabi huwag tayo magtrabaho hindi ganun, nang maayos. Kasi gusto rin ng Lord, nagtatrabaho tayo para sa Kanya. Pero, isipin natin, ang talagang misyon ng bawat isa sa mundo, mapuri ang Diyos sa buhay. Amen? Whether it's money, whether it's talent, lahat. Whether yung mga nag-aaral ngayon, ba't ka nag-aaral? Hindi para talunin yung kaklase ko. Hindi. Para makita ng Lord yung kabutihan mo. Kabutihan ng Lord sa buhay mo. Balik tayo. Sabi sa Matthew 6:21, bakit? Sabi niya, hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang pera. For where your treasure is, there will be also your heart. Napansin niyo to? Pag may bago kang sasakyan, tingin ka ng tingin. Baka magasgasan. Di ba? Napansin mo yun? Pag may bago ang relo, ganyan ka. Naalala ko nung bata ako, pag bago tsinelas ko, nandito Ewan ko, alam niyo, nandito yung tsinelas, naglalakad, nakapaa. Kasi ayoko parupihan yung ilalim. Where your treasure is, nandun yung puso mo. Sabi ng Lord, kung ang puso mo nasa kayamanan mo, baka hindi mo iwan yung maganda mong bahay para mag-church. Dito na lang ako, online na lang. Hindi ka magagamit din ng Lord. Makikinig ka, oo, tama. Pero hindi ka magagamit. Paggamit mo yung mansion mo para kay Lord. Amen. Matutuwa ang Lord sa iyo. Tandaan lahat ng meron tayo galing kay Lord. Kaya where your treasure is, there will be your heart. Ngayon ang tanong, asan yung treasure mo? Ganda yung sagot kanina ni Ate Titas. Nasa kay Lord. Kasi para sa atin, yun lang talaga, pag yayabang natin, meron tayong Diyos. Paano halimbawa? Tandaan ito pa. Ganda nung napakinggan ko Ang pera daw, magandang tester, sabi nga. Kasi, pag may pera ka, it will amplify who you are. Dito ko pag may pera ka, it will amplify who you are. Halimbawa lang, bigyan tayo ng $10 million ngayon. Tigi-tigisa tayo. Meron dito magpapagawa ng church, meron dito magpapatuloy sa gawain, magpapakain, pero meron dito mawawala. Kasi kung ano yung meron ka, it will amplify you. Yung iba, kaya nandito sa church, kasi wala. Wala akong kinakapitan kasi si Lord. Wala akong pinariringgan, mga kapatid, Pare-para tayong tinatamaan dito. Dito ako kay Lord, kasi ito lang yung kaya kong gawin. Ito lang yung kaya ko, kasi si Lord lang yung meron ako. Pero oras na bigyan ka ng 10 milyon, si Lord pa rin ba? Meron ka answered prayer na ako, mayaman na kami. Money will amplify who you are. Kaya minsan, hindi tayo nagkakaroon ng malaking pera kasi alam na, Lord, sisirain tayo. Gusto mong malaman kung sino ka? Noong isang araw na tinamaan ako, parang may nasabi ko kay Leonor na hindi maganda. Sabi niya, di ba sabi mo, out of the abundance, the mouth speaks. Aray! Sakit, double. Tahimik ko kung bigla. Kahit sino sa atin. At kung ikaw may pera na, ano kaya sinasabi mo? Ano kaya ginagawa mo? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tandaan, yung iba kaya lang nasimbahan kasi wala silang makakapitan. Pero oras na may pera na sila, kagaya ng mayaman na to, hindi ko sinasabing mawawala, pero baka mawala. Kaya ang Lord, alam kung ano yung kapasidad natin bawat isa. Amen? Kaya sabi where your treasure is, nandun ang puso mo. Kaya nga sabi lagi, Proverbs 4:23, napaka-importante nito. Spiritually, physically, above else, guard your heart. Kasi kung nasan yung puso mo, kung nasan ang kayamanan mo, nandun yung puso mo. Halimbawa, ang treasure mo, anak mo, maniwala ka, laging anak mo. Halimbawa, yung puso mo, yung kotse mo, yung treasure mo, yung kotse mo. Siguro, ngayon, may kotse ka, dinala mo. Bakit kung dinala sa church? Para ipagyabang. Pastor, publish yung church ng kotse ko. Mayat-maya, doon nakatingin, hindi sa service. Baka magasgasan, ganun ka, may bata. Di ba? Mas may uupo. Teka lang, ayusin ko muna yung seat cover. Where your treasure is, there will be your heart. Ang tanong, asa ng puso mo? Paano ginagamit ang pera mo? Ito yung sagot kanina ni Sister Rita. Sabi dito, stop storing your treasure for yourselves on earth. Huwag tayo dito mag-store. Ulitin ko, hindi sinasabing huwag tayo mag-invest.
may utos ang Lord, mamaya tatalakayin natin. Pero dapat, kaya ka nagpapayaman dito kasi nandun talaga yung puso mo para mapuri ang Lord, para lumaganap ang kaharian ng Lord. Amen? Lahat ng meron ka, lahat ng gadgets ka, lahat ng galing mo, use it for God. Kasi yun naman tayo, di ba? God has given us the ability to produce wealth. Why? Para magamit niya. Importante ang pera sa pagpapalago ng ministeryo. Tama ba, Sir Javi? Kailangan. Pag wala kang pambili ng tinapay, walang pupuntang bata. Hindi, joke lang. Amen? Kailangan natin pang kuryente, kailangan natin pang tubig, kailangan natin may nasisira. Ngayon, nasagabi ko, ba't naman nagkasabay-sabay ito? Kailangan natin ng pera. Kaya binibigyan ng Diyos ng pera ang tao para sa kaharian niya, para magamit. Hindi atin yan. Ano lang tayo dyan? Steward. Steward and pinasok pa rin yung langgam. Amen? Kaya nga, ulitin ko sa English, no one can serve two masters, for either he will hate the one, love the other, or else he will hold to one that despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Yung ginamit na mammon dito, hindi yung ganon, ha? Ang translation ng ibang money. Pero nung ni-research natin, ang mammon daw is figurative wealth, personified, parang Diyos ng kayamanan. Siya pala si Mammon. Sabi nung iba, Diyos daw to sa Babylonia. Di ba napakalaman ng Babylonia nung panahon na yon, di ba? And Babylon itself roots from Babel. Di ba yun, gumawa sila ng mataas na tore? So, ang tinitingnan nila, all about material wealth. Tapos, yung ginagawa mo ng Diyos yung pera, talagang sa sarili mo, ginawa na ako mag-church, may sideline ako, hindi ako mag-church kasi meron akong gagawin, saka muna ako mag-pray kasi kailangan, di ako malate doon sa part-time ko Ito muna unahin ko yung, alam niyo ba yung tawag dito, yung open-minded ka ba? Yung mga ganon, alam niyo ba yung mga ganon na open-minded ka ba? Doon muna ako kasi maganda Tapos masarap pa yung merienda nila sa church, mamon lang. Minsan nga yung simada lang. Doon masarap. Talagang pag siguro kasi kumikita ng malaki yun. Kumikita ng malaki yung magpapaseminar sa amin. Magme-message na lang ako. Hindi na lang ako magme-message kay pastor. Iyakan ko na lang kasi maintindihan naman niya ako kasi kailangan namin ng pera. Inuuna mo ba yung Diyos ng pera para sa Diyos na may likha ng langit at lupa? Amen? Ang tanong, nadyo-Diyos ba pera? Kayo sumagot. Nadyo-Diyos ba pera? Minsan, oo, pwede. Para tayo nasa rito Ano ba yung contest? Oo, hindi pwede. Pinoyin nyo. Merong oo, merong hindi, merong pwede. Pero tingnan natin, gawin natin literal. Tingnan natin. Merong story sa Biblia na pinreveal ng Lord na niliteral pa lang din nyo sa pera. Okay. Pag inuuna, ito yung hindi ito literal Yung inuuna mo ang Diyos, tama yung mga examples natin. Halimbawa, merong gawain, inuna mo, yun nga, yung tawag dito, yung open-minded ka ba? O kaya, inuna mo yung kung ano-ano man yan, that will pertains to making money, hindi si Lord. Tandaan hindi lang tungkol dyan. Pero ginawang literal pala sa Biblia. Tingnan natin sa Exodus 12. Nang gabi rin yun, pinatawag ng Parao sina Moses at Aaron. Sa kanya sinabi, sige, umalis na kayo sa Ehipto, lumakad na kayo, at sumamba kay Yahweh tulad ng hiniling niya. Ito yung time na gusto nang umalis ng mga Israelites sa Egypt. Naalala niyo to, no? Pag mahal na araw, ito lagi yung palabas Ngayon, nagkaroon na yung mga salot. Kaya pinatawag na, sige, umalis na kayo para makapagsamba na kayo kay Yahweh. Di ba? Yun naman ang gusto ni Moses. Dalhin na ninyo pati mga tupa, kambing, baka, umalis na kayo. At ipanalangin din nyo ako, sabi ng Parao. Ito maganda. Inapura sila ng mga Egyptian, sinabi sa kanila, mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis kasi yung huling-huling salot, namatay ang mga panganay. Di ba? Kaya sabi ng Parao, lumayas na kayo, mamamatay kami. Kaya binalot nila mga damit, minasang arena, mga nilagyan ng pampalsa. Ni alisan sa sisidlan, pinasan nila at umalis. Ito na. Nooy nang hingi sila sa mga Ehipsyo ng mga alas, pilak, ginto at damit. Binigyan ba sila? Binigyan. Ayan. Tulad ng iniutos sa kanila Moses, ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hiningin. So, ibig sabihin, yumaman sila. Paglabas nila kumbaga sa mga nagtatrabaho, may separation pay sila. Ilang taon sila nagtatrabaho ron Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng Egypt. So, ibig sabihin, lumabas pala yung mga Israelites, dala-dala nila yung mga ginto, pilak. So, lahat ng hiningi sabi nga nila Tanong, biyaya ba ng Lord yun?
Oo, hindi pwede. Oo, blessing yun, favor yun eh. Di ba yung halimbawa sa kumpanya mo, sinabihan ka, o Brad Emmanuel, o dahil magaling ka magtrabaho, sa inay hagdanan. o meron kang bonus, o yan, o kaya si Pastor Joby, merong na ano, ang galing, ang bait mo naman, o yan, ito nakasobre, gamitin mo sa ministry. Biyaya ng Lord yun, di ba? Hindi yung sahod mo. Extra yun, favor ng Lord yun. Ngayon, tingnan natin ano ginawa nila. Ayan, blessing ang kayamanan. Niniwala ako, blessing ang kayamanan. Okay, tingnan natin ano ginawa nila. Nang magtagal si Moses sa bundok, ito na yung makit si Moses sa bundok, kasi di ba, kausap niya si Lord, binibigay niya yung 10 Commandments. Ang mga Israelite lumapit kay Aaron, sabi nila, igawa mo kami ng Diyos. Hindi ko maintindihan eh. Gagawa kayo ng Diyos. Tapos sasambahin mo. Ginawa mo, tapos sasambahin mo. Ginawa mo, tapos luluhuran mo. Parang iba ngayon, hindi ako isipin mo yun. Bawa, nagluto si Leonor ng pansit. Luluhuran mo yun. Ang Diyos ng pansit. Pero literally, parang ganun yun eh. Tignan natin ha. Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano nangyari kay Moses na naglabas sa amin sa Egypt. Kung gayon, tinipon niyo ang mga hikaw at ginto ng mga asawa anak, dalhin sa akin. Sabi ni Aaron. So ano binigay? Ginto at pilak. Saan galing? Sa Egypt. Yun yung blessing. Yun yung 13-month pay. Yun yung bonus. Ginawa pa namang Diyos. Ganun ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ng hikaw at tinuna. Binuhos niya sa isang hulman. Ginawang hugis. Naguya. Pagkayari, sinabi Sel, narito Diyos nyo. Parang nagluto tayo ng kaldereta niya, Pastor Joby. Tapos, ito yung Diyos niya. Literal ka ba? Kung titingnan nyo, ginawa ng kamay eh. Palibasa, mahilig akong kumain, kaya naisip ko, pagkain eh. Tapos luluhuran mo, naging Diyos ang ginto at alas. Yung tinanong ko kanina, pwede bang maging literal na maging Diyos ang kayamanan? Ginawa nila. Tayo ba nagiging Diyos natin ang kayamanan? Oo, hindi pwede. Halimbawa, may bago kang, pajero, may bago kang bahay. Di ka aalis. Teka, baka manakawang kami. Nanalo ka ng 1 million, tatago mo sa vault, baka tinitignan mo na lang yung araw at gabi. Diba? Kasi ayaw mo eh. Kayamanan mo yun. Hindi ka na umaalis doon. O kaya, puputulin ko na yung social media ko, baka marami mag-text, mangungutang ka. Kasi nalalo ko, niglala nila ako eh. Diba? Whatever it is that would make it Lord. Kasi inuuna mo na siya eh. Pwedeng ang anak, pwedeng asawa, napangasawa mo, mukhang ito yung talagang ito yung high school sweetheart ko. Ang dami ng ligaw dito, akong sinagot nito. Kaya talagang lahat ng inuutos, sinusunod mo, naging Canadian ka. Nagiging stalker ka na ng misis mo. Nagiging Diyos mo na asawa mo nun. Sabi ng misis, huwag na tayo mag-church. Manood na lang tayo sini. Sige, hindi tayo mag-church. Saka na lang si pastor. Saka na lang sila. Yung anak mo umiiyak, Mami, huwag na tayo mag-church. Kasi masama pakiramdam ko. Okay lang isang beses. Pero kung lagi-lagi, huwag na tayo mag-pray, tulog na tayo. Whatever it is na inuuna mo, above God. Pag mo na ako turuan ng Bible stories, ayoko niyan. Gusto ko si Cinderella. Mammon yan. Amen? Mammon yan, di ba? Literal na mammon. Ito yung ginawa nila Diyos eh. Minsan tayo ganun. Masakit mang sabihin, tayo yun. Amen? Pwede bang maging Diyos sa kayamanan? Pwede. Pwede. Amen? Money is a good slave. Tama? Maganda ring utusan ng pera. Pag ikaw marunong kang humawak ng pera mo, magandang utusan yan. Pwede kang bumili ng sasakyan. Pero hindi mo ginudyos yan. Kasi gagamitin mo para kay Lord. Parang ngayon, ginagamit natin yung praise the Lord sa mga nagbibigay para sa gawain sa Panginoon. Bumibili ng silya, bumibili ng aircon, binibigyan ng cellphone si pastor. Pwede yun, joke lang. Amen, di ba? Kasi you're using your treasure for God's glory. Ginagamit mo yung pera mo, bumibili ka ng Bible para doon sa mga preso. It's like money can be a good slave. Para umayos yung pamumuhay nyo. Yung dating sasakyan mo na kakarag-karag, ginamit mo para mas komportable kayo. Hindi masama yun. Pero to the point na, yun ang jojosin mo, yun ay masama.
Sabi, money can be a good slave. Pero, pag naging master mo na yung pera mo, ikaw na kinokontrol, yun ang mahirap. Amen. Halimbawa, meron kang savings para to sa pagpapakasal namin. At biglang nagamit yung pera nyo kasi nagkaroon ng pandemya. O kaya nagkaroon ng sakit sa pamilya, wag naman. Galit na galit ka, ba't kasi nagkasakit si ganito eh? Yung talagang savings natin, galit ka ngayon doon sa nagkasakit. Baka sinasamba mo na yung pera. Anong yun? Yung pera, yung kayamanan. Ulitin ko, money can be a good slave. Pero mahirap maging master ang pera. Pwede rin kayamanan. Yung bang wala pa sa iyo yung kayamanan, pinipilit mo nang maging sa'yo. Pinangungutang mo na para makabili ng bagong accessory. Wala ka pa, wala pa sa iyo, pangungutang ko na lang. Ipampa 5-6 ko na lang para magkaroon ako ng bagong cellphone, bagong damit. Mahirap yun. Hindi baling. Merong isang kwento merong isang pastor na nagkwento, yung blessing daw ng isang SM. Yung mga pastor talaga, syempre, nalaman nila pupunta si Henry C. Si Wendell pala pupunta. Hindi, si Henry C. Jr. Tapos nandun sila, nakalain na mga pastor, talagang sinuot niya raw yung kanyang mamahaling suit, yung talagang yung talagang the best sinuot niya. Tapos yung relo raw niya, mamahalin. Kasi syempre, si Henry C. yun eh. Alam niyo nangyari, dumating yung Henry C. Alam niyo suot? T-shirt na puti. Maong na putas-putas. Rubber shoes. Para sila naiya sa sarili nila. Sabi niya, yung may pera, hindi na niya iniisip na talagang mayaman siya. Kahit daw yung kotse, hindi daw ganun kaganda. May kasama lang daw, yatang bodyguard. Kasi syempre, may pera yung mayaman yun. Pero yung suot, ordinaryo lang. Sila raw mga pastor talaga yung dress to kill. Minsan yung pangwala, sila pa yung nagmumukha talaga. Okay lang siguro kung bigay, okay lang siguro kung talagang meron ganyan. Pero kung pwede pangungutang mo yan, para lang mukha kang mayaman, lalo na yung t-shirt. Yung may buhaya, yung may brace. Baka meron kayo no? May brace. Para lang masabi mong mayaman ka. Napansin ko pa noon, pag umaten ako ng meeting, umaten naman ako ng mga meetings, hindi ba alam? Pag simula ng meeting, lapagan ng cellphone yan. Paano kung ilalapag mo 3310? Parang di mo mailapag eh. Meeting, okay, laptop. Pinuntahan kami dito sa may Makati. Grabe, mga laptop nila, puro Mac Air. Samantalang yung laptop ko, hindi ko mailapag. Nagiging simbolo, nagiging status symbol. Huwag tayong ganun. Kung ano meron, yun tayo. Ito masakit. Yung may-ari ng kumpanya, nilapag 33. Amen? Huwag tayong kontrolin. Amen? Okay, so how to use your money? Bigyan natin, isa-isa. Use your money to worship God. Amen? Gamitin mo yung pera mo sa pagpapalago ng karyang ng Lord. Alam mo may kailangan sa church, ibigay mo. Alam mo may nangangailangan sa kung saan man yung mission, magbigay ka. Amen. Gamitin mo yung pera mo. Dahil sabi dito, 3 keys to success. Think God's word, speak God's word, do God's word. And then, gamitin mo yan para sa pagpapalago. Teka, ba't bumalik? Dapat daw, wag ito worship natin. Ang i-worship natin, si Jesus. Amen. Ang i-worship natin, hindi yung kayamanan. Ang i-worship natin si Jesus. Sino rito nag-worship kay Jesus pag sabi ng Amen? Amen. Kasi yun lang naman tayo. Lahat tayo, biyaheng langit. Tama ba? Sino rito nagsasabing biyaheng langit siya magsabi ng Amen? Amen. Kung gusto natin biyaheng langit tayo, naniniwala tayong biyaheng langit tayo, pero dito, ayaw mong makausap si Jesus, wala kang relasyon kay Jesus, huwag ka nang pumunta ron. Kasi heaven is all about Jesus. Diba? So, gamitin mo yung time, talent, and treasure mo for God's glory. Merong isang kwento, no? Ang sarap, di ba? Halimbawa lang. Dahil ginagamit mo yung pera mo for God's glory. Merong isang kwento na meron daw isang lane sa nagbabayad sa supermarket. Ngayon, nakita mo yung isa, talagang siya, parang confused, para siyang magulo. Tapos, di binabayaran yung mga binibili niya, gatas, konting mansana, saging. Tapos, nung sinabi niya, ito yung babayaran mo, 500. Parang gano'n na gano'n. Wala. Ngayon yung nasa likod niya, sabi nung, binigyan siya, sabi niya, huwag ka nang lumingon, sabi niya. Ito yung pera, bayaran. Tandaan mo, Jesus loves you. Totoong story ito. Umuwi na yung Alam niyo ba, yung palang
tatay pala yun ng tahanan. At kaya sila bumili parang last supper na nila kasi sobrang dami na nilang pinagdadaanan, sobrang dami na nilang utang. Tapos may sakit pa yata sa pamilya, yung bahay nila makukuha pa ng realtor. Magpapakamatay na lang sila na pag-usapan. Nakakain lang muna raw sila ng, kasi sa kanila, gatas, prutas lang, okay na sila eh. Kaya lang umiiyak yung tatay. Sabi niya, alam mo, sabi sa akin kanina na nagbigay, Jesus love us. Huwag na natin gawin ito. Kaya ginawa nila, kalingguhan, naghanap sila ng church. Naghanap sila na may signboard. Yung Jesus loves you. Meron silang nakita, Jesus loves you. Pasok daw sila ron. Doon na nagsimula yung kanilang group. Tapos, pakalipas ng 1 taon, meron nag-isang speaker. Tapos sabing gano'n, parang speaker. Nandun na yung pamilya, umati na sila. Tapos sabing gano'n, sino rito ang binago ng Panginoong Yesus? Mag-testimony ngayon, sabing gano'n. Tapos na magsalita yung preacher, yung kanilang messenger. Yung messenger nila parang negro. Alam niyo yung access ng negro, di ba? Napanood niyo si Sobby sa Bulaga at TVJ pala. Parang gano'n ang salita niya, matigas. Ngayon, laging pa ako. No? Nagpatotoo. Tapos sa mga hindi po nakakalam, ano patotoo yung magpapakamatay, yung tatay? Totoo, alam niyo, magpapakamatay na kami isang araw, 1 year na nakakalipas, pero gusto kong pasalamatan isang tao na nagsabing mahal kami ni Jesus. Sabing gano'n, oh, praise the Lord, palakpakan. Tapos alam niyo, nilapitan yung guest preacher. 1 year ago, dumalo pala. Hindi ko makakalimutan yung boses niyo. Kasi, prekan. Tapos sinabi niya sa akin, maraming salamat. Iyak na iyak. Mga kapatid, minsan yung ginawa niyong simpleng bagay sa simpleng tao na hindi mo kilala, malaking bagay sa kanya. Meron nga nagsabi, hindi niyo ba gusto? Isipin niyo to halimbawa, nagbigay ka ng isang gospel tract, o meron ka sineran na hindi mo kilala. Pagdating sa langit, yayakapin ka. Hindi niyo po kilala, pero nabigyan niyo po ako ng gospel tract na nasa ulungan. Niyakap ka. Kaya po ako nandito dahil sa inyo. Gusto niyo ba yun? Na dahil lang nagbigay ka ng gospel tract, dahil may nasiran ka na sa kulungan o kung saan man niya, hindi mo kilala. O bibinigyan ka ng 100 pesos, sinabi ng Lord, bigyan mo yung batang yan. Kilala ka. Pagdating sa langit, Lord, ito po yung nag-share sa akin. Yayakapin ka. Amen. Gamitin natin yung ating pera to worship Jesus, hindi para sa atin lang. Amen? Kaya sabi, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Pastor, wala akong ibibigay. Sabi nga, di ba, yung dime ba yung kusing nga tayo sa sabi ni Jesus. So, alam niyo si Jesus, dapat pala ganito, pastor Pag nagbibigayan, nanonood, doon na magbibigay. Kasi si Jesus na nagbibigay, nanonood. Pansinin niyo yung mga yan. Sino nagbigay? Siya pa nagtanong bakit nanonood siya? Ay, yun hong mayaman kasi binigay niya 10,000. Hindi, nagbigay niya yung matanda kasi binigay niya yung lahat. Si Jesus nanonood, pag nagbibigay, mamaya manonood ako. Pastor, pag nagbibigay, manonood ka. Amen? Ang binigay niya, yung meron siya. Hindi niya inantana. Bakit hindi binigay na niya? Yan na lang kung kayamanan niyo. Alam ni Jesus lahat, diba? He's omniscient, tama ba? Ba't hindi niya pinigilan? Kasi alam ng Lord. Alam ng Lord. Yun yung puso niyang kapitid. Hindi tayo tinitignan ng Lord sa giving. Tinitignan tayo ng Lord sa generosity ng puso natin. Nagbigay ka ng 1,000 dyan, ang sama ng loob mo. Nagbibigay ka sa saan, ang sama ng loob mo. Kasi kaya mo magbigay pero tinitignan niya yung generosity ng puso mo. Nagbigay 10 piso, pero ibibili niya mamaya yan dapat ng century tuna ay kulang pa yata. Ng kamatis na lang, pandagdag sa itlog. Huwag na lang tayo magkamatis, mga anak ha. Nakakain na ba kayo nun? Itlog na may kamatis. Nanay ko nagluluto na. Itlog na lang, pagkatian na natin, binigay ko yung offering. Nakikita ng Lord. God will reward our generosity. Amen? Malakay. Sabi ko nga kanina kayo, ito, lagi itong tinuturo ng mga pastor. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikapo sa tahanan ng Diyos. Pastor, Old Testament yan. Ayan. Tanong, tuloy pa ba ito ngayon? Dinidebate ito Pang Levite, pang Israelites yan. Kasi kailangan ng Levite yung sa templo. Wala nang Levite ngayon. Ito nakalimutan nila. The Lord do not change. Bago yung verse na yan. Kaso ang tanong, Israelite lang yan Hindi naman tayo Israelite. Gentiles tayo
Iba matalino eh. Hindi na ako mag-ikapo. Offering na lang ako. Ito yung verse. Sa Genesis. Wala pang utos. Nag-ikapo na si Abraham. Sabi dito, purihin ang kataasan Diyos. Nagbigay siya ng tagumpay. At ano ginawa niya? Nagbigay na ikasampu. Wala pang utos. Nagbibigay na si Abraham. Pero tanong, anong una? Blessing o giving? Hindi ka pwedeng magbigay nang wala kang bibigay. Kaya alam ng Lord, pwede ka magbigay kasi may bibigay ka, then binigyan ka niya. Amen. Lahat tayo, kahit bata, merong ibibigay. Alam niyo, minsan merong isang kids, wala na kasi, umuwi na siya po yun. Umuwi ng probinsya. Alam niyo, bata, hindi niyo inaabot eh. Para pagkatapos ng service, nagbibigay doon, nag-aabot, nakakatuwa. Turo ng nanay. Hindi naman sila dapat nagbibigay. Kaya pinipigilan. Si Lord, pinigilan. Minsan nagbigay ng laki. Nakakatuwa. Ewan. Si Lord tuwan-tuwa sa kanila. Amen? Okay. Genesis pa lang, may tithing na. Kaya nasa sa inyo. Amen? Okay. Ano sabi sa 2 Corinthians 9:7? Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, hindi napipilitan lang, sapagkat tinibag ng Diyos ang nabibigay ng may ganahan. Mga kapatid, paano nyo gustong purihin ng Diyos sa pera ninyo? Kulang nga eh, kulang. Ito, during church age na to, panahon na natin to ngayon, no? So whether you eat or drink, whatever you do, do it for the glory of God. Kulang nga eh, kulang. Lalo ka magkukulang kasi alam ng Lord. Isipin nyo, ilan yung pinabibigay? Sabi sa Malakay 3:10, hindi ako nagtuturo ng tithing. Ano lang to? Examine lang. Ilan yung pinabibigay? Ilang percent? 10. Kanino ba lahat ng bagay? Parang wala na sumagot. Paano ko sinabi ng Lord, bigay mo sa akin na 60%, kaya mo? Akin yan eh. Pero hindi nyo nakalimutan, sabi ng Lord, hindi kita pababayaan. Nag-tithing ba tayo nung 3 taon? Halos walang church nun eh. Nag-giving ba tayo? Nagkulang ba si Lord sa atin? Lalo ang gumanda yung kutis ko nun eh. Dumarating, no? Kahit sardinas yun, mas ganda eh. Meron pa nga doon sa iba, ham daw pinamigay. Bakit? Kasi tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Kahit mahal na kamatis, sibuyas, bigas, kumakain pa rin tayo. Meron ba rito hindi kumain kaninang agahan? Meron, di talaga kami kumain. Tinanghali kami ng gising. Pero kakain pa rin. Tinapay, palamag, sinangag. Amen? Kung kayo hindi naging mapagtapat, ito, tinamaan ako eh. Kung hindi kayo mapatapat sa masamang kayamanan, ibig sabihin yung worldly wealth, paano kayo bibigyan ng tunay? Kung hindi ka naging tapat sa 1,000 piso, paano ka bibigyan ng 100,000 pesos? Magkano tithes ng 100,000? Hindi nyo na mabilang, no? Gana? 100,000? 10,000? Ano gusto nyo? 100,000? 10,000? Siyempre, yung palaki yung income nyo. Sabi kasi, kung hindi ka naging tapat sa maliit, paano ka bibigyan ng malaki? Halimbawa, itong church natin, paano tayo bibigyan ng malaki? Kung yung ilaw, hindi natin napapalitan, hindi natin nalilinisan, di ba? Yung cellphone mo, binigyan ka, binabagsak-bagsak mo lang. Paano ka bibigyan ng mamahaling cellphone? Yung damit mo, binigyan ka, hindi mo maplansya, hindi mo malaban. It's not only about giving, it's only what you have right now. Pinapahalagan niyo ba yung mga bagay na meron kayo? Tayo pala, kasama kami. Pinapahalagan niyo ba yung tirahan niyo? Pinapahalagan niyo ba kung ano meron kayo? Cellphone. Ay, ano lang to eh. Oppo lang to. Kaya mo siya, Oppo, bagsak. Paano ka bibigyan ng iPhone kung yung Oppo mo, binabagsak mo? Paano ka bibigyan ng yung t-shirt na may kung yung ukay-ukay, di mo nga nilalaban. Kung naging tapat ka sa maliit, kaya kang pagkatiwalaan sa malaki. Tama? Amen? Itong church natin, no? Kaya nga, sama-sama natin palaguin. Kaya nga, praise the Lord, no? Nag-volunteer sina Sister Daisy, Brad Emmanuel. Kaya ito siya, Brad Emmanuel kanina, sumasayaw-sayaw. Siguro si Pastor Joey, nagsasayaw-sayaw ka rin sa kabilaan. Kasi pinagkatiwala sa atin to eh. Kaya minsan, bakit hindi ako humihinto kahit muna wala na yung members dito? Hindi kami humihinto. Kasi may tao pa eh.
Kasi may bata pa. Ang sabi ng Lord, lagi ko naalala to, meron pa may tao. Buti kung wala na lahat. Pinagkakatiwalaan pa rin kami sa kukonte. Dapat sinupi namin. Kaya nga, parang nireveal sa amin ng Lord, magturo na kayo. Paano palalakayin ng Lord yan kung hindi kayo nagtuturo? Paano kung bigla tayong bigyan ng member 1,000? Saan mo sasaksak dito yan? Siguro, kung saan-saan yan. Paano magtuturo kung walang, Pastor, ikaw na lang. Pastora, ikaw na lang. Ngayon, at least lahat tayo marunong na. Diba? Kung paano ka magtrato sa maliit, nakikita kung paano mo tatratuhin yung malaki. May kwento, meron nanalo 100,000 pesos. Pagkalipas na 1 taon, asan? Wala na. Naghihirap na. Pero may isang mayaman na lugi after 1 year, mayaman na naman. Kasi alam nilang gamitin yung pera nila. Tanungin nyo nga sarili nyo, pag bibigyan kayo ng 1 million ngayon, asan ka after 1 year? Ano sarili? Kasi kung paano nyo budgetin yung pera nyo o gamitin yung pera nyo, ganun kayo tuhusgahan. Ganun tayo siya. Tanong, gusto ba po rin sa Lord sa income? Amen. Pangalawa, invest. Talaga? Oo. Si Lord ang nagsabi, i-invest natin yung pera natin. Alam niyo pa siguro yung parable of the talents, di ba? Lahat tayo, alam natin yan. Na may binigyan ng, tama ba, 10, 5 at 1. Yung binigyan ng 10, anong ginawa niya? Kinalakal niya. Pagdating nung amo, yung 10, naging 20. Tama ba? Parang ganun yung story, no? Basta na doble. Yung 5, naging 10. Yung 1, ito yung nangyari, ginawa niya sa 1. Lumapit ang tumanggap ng 1,000 sa laping ginto, sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas yung bunga ng inyong hindi tinatanim at tinanin yung hindi nyo inaasik. Natakot po ako kahit binaot ko sa lupa. Yung 1, hindi niya ginamit. Tinago niya. Kasi, sabi niya, kukunin lang naman ng amo ko to. Ba't ko pa ito itatago? Ba't ko pa ito papalakihin? Yun ang mentality niya. Samantalang yung may 10, pinalago. Yung may 5, pinalago. Nagdoble. Kahit alam nila na yung amo naman na makikinabang. Pero still, ginamit nila. Parang tayo ngayon. Ano yung talent na meron ka? Ginagamit mo ba para kay Lord? Alam mo, may galing ka sa pagkanta. May talent ka sa pagsayaw. May talent ka sa pagtugtog. O kung ano man talento yan. May talent ka sa pag-aayos ng silya, sa pag-i-invite. Anong sabi ng Lord? Ibinaon mo sa lupa. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama ka, tamad na lingkod. Aray. Tandaan, whatever we have, gamitin natin kayo. And I'm sure, all of us here as a gift, naalala ko na nandun kami sa Dubai, merong pinapirmahan sa amin na shit, naalala mo yun? Ano yung mga gift mo? Check mo ron. Para at least ikaw, na-evaluate mo sa kapagaling. Evaluation form. Kaya tingnan ko kung makakahingi ako. Para at least tayo, hindi naman para sa church yun para sa iyo yun para malaman mo saan yung galing mo, saan yung strength mo. Parang SWOT, strength, weakness. Diba isa? Basta strength, yun yung SWOT analysis Amen? Lahat tayo may gift. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin may gift ka. Gamitin mo kay Lord. Gamitin mo kay Lord. Huwag niyong gamitin kung saan yung talento nyo. Huwag niyong gamitin sa paggawa ng hindi maganda. Ang Pilipino matatalino. Di ba? Naniniwala ba kayo? Kaso kung saan ginagamit Kung saan ginagamit ang talino ng Pilipino. Ang daming scam. May nagme-message pa nga sa akin, nanalo raw ako 1 million. Mag-text daw ka ng ganitong pera sa kanya para, hello! Pero merong mga doon, merong mga nabibiktima pa rin. Di ba? Bakit hindi mo man lang inilagay sa bangko ang aking salapi? Ayan sabi kasi parang si Lord bakit hindi mo pinalaguman lang? Pag bangko, ano nangyari pera sa bangko? Ano nangyari? Tubo. Nagkaka-interest kahit maliit. 1% lang yata tubo sa bangko Pero gusto ng Lord, gamitin mo pa rin. Diba? Gamitin mo pa rin. Kahit konti, kahit gamitin mo, huwag mong itago. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ba't bumabaho ang kanal? Kasi tanggap na ng tanggap. Atin ako, mag-church ako, makikinig ako, magbabible ako. Pero hindi siya nagtuturo, hindi siya man na nagsishare. Mga kapatid, hinog na yung karamihan sa atin dito. Gamitin nyo na. It's not only us. Gagamitin natin yan para kay Jesus. Amen? Amen? Kaya sabi dito, God wants us to use our time, talents, and treasures and improve it. And then to use it for His glory. Kasi pag hindi mo ginamit yan, nawawala yan.
Naalala ko, no, yung mga subject natin nung high school, nung elementary, ang hirap eh. Di ba, yung mga subject ng mga bata. Mga nanay, di ba nagturo kayo ng pandemya? Naalala niyo ba yung mga tinuro? Naalala niyo pa ba yun na nag-aaral kayo? Di ba yung iba ron, hindi na? Ang hirap naman itong MDAS, tsaka PEMDAS. Nung bata ako, wala mang PEMDAS, MDAS lang eh. Nung nag-ako naghihirap. Buti lang, wala kami anak na tinuturuan. Pero nung bata ka, alam mo yun. Kasi bakit? Hindi ko na alam. Kasi hindi ko ginagamit. Galing ko sa statistics doon. Ngayon, bigyan mo ako. Hindi ko na alam yun. Di ba? Hindi mo ginagamit. Pero ano yung alam mo ngayon? Ikaw ano yung ginagamit mo? Kasi ginagamit mo. Kapatid, ano yung meron bigay sa'yo ang Lord? Gamitin. Amen? Ito pa sabi, mag-invest. Sabi sa Ecclesiastes 11:1-2, maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may papakinabangan ka. Pagdating ng araw, hatiin sa 7 o 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro ang kasama mangyari sa mundo. Ano sinasabi ng Panginoon dito? Magkaroon ka ng maraming income stream. Bible to. Maghagis ka raw, hatiin mo sa 7 o 8 yung pera mo. Kasi hindi mo alam alin yung mawawala. Paano kung single income ka lang, trabaho lang meron sa'yo? Nagkasakit ka, wag naman. Paano pamilya? Biblical. May Bible verse. Sabi nga natin dito, verse is the voice of God. So, sabi ko, kasi hindi mo alam yung mangyayari sa mundo. Sino nakakalam ng pandemya? Ang dami nalugi, ang dami nagkautang-utang. Kasi wala na silang secondary income. Pinapaalala, kung tayo walang secondary income, dapat meron na tayong secondary income. Kahit maliit lang. Ang mahalaga meron, lalo na sa mga pamilyadong tao, sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga bata. No? Maganda ngayon pala, mag-invest na kayo. Yung baon nyo, sinupin nyo, lagay nyo sa bangko. Huwag doon sa mga pyramiding, ha? Mawawala yan. Amen? God wants to use and invest our treasures and multiply it and then use it for God's kingdom. Hindi atin. Kahit mga bata pa, yung mga bata, estimate ko kung mag-i-invest kayo siguro ng 100 every week. Naging financial analyst. Siguro 20 years time, 30 years time, milyonaryo kayo. Basta tuloy-tuloy lang, 100 lang every week. Kasi meron ano yan eh. May tinatawag, nagturo. yung pera, ano yan, nag-i-interest yan eh. May multiplying factor. Subukan nyo lang. Amen? And then share. Ano yung una? Worship. Pangalawa, invest. Pangatlo, share. Magbigay. God is a giver and He wants us to be magbigay ka. Amen. Sabi nung iba, huwag ka magbibigay sa pulubi. Pero kung nagbibigay ka sa pulubi para mapuri ang Lord, okay na. Huwag ka magbigay doon sa akala mo mga parang scammer. Ay, sisigarilyohin lang niya yun. Kung ang binibigyan mo si Lord, magbigay ka pa rin. Bahala na si Lord kung paano gagamitin mo. Amen. You can give without loving, but you cannot love without giving. Kung mahal natin ng Lord, magbibigay tayo sa Kanya kasi mahal na tayo. Hindi amin to, hindi para sa atin to, para kay Lord to. Hindi kailangan ng Lord yung pera natin, pero kailangan natin magbigay, tanda ng papuri kay Lord. Amen? Kaya dito, Deuteronomy 15:7, teka, ano kaya tayo sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo'y pera ba to? Diba sa mga simpleng verse, nakikita natin, puro pera pala tinuturo. Si Jesus nagsasalita through Apostle Luke. Nakailang verse na tayo? Marami pa. Amen? Kung magkaroon kayo ng isang dukha, ang isa yung kapatid na nasa loob ng pintuan daan, yung lupa yung binigay siya ng Panginoon. Huwag mong pagmatigasin ng iyong puso, ni pagtikumin ng iyong kamay. Pagtikoy kamay, nagbibigay ba yan? Hindi. O hindi. O ibig sabihin, bigay na naman. Iba lang yung ginagamit nilang terminology, hindi lang dinidirect na giving, pero kung titignan mo yung mga verses, it talks about giving. Kung kaya mo magbigay, alam mo, isa pa may mangungutang sa'yo. Alam mo, Mari, talagang walang-wala kami. Kahit siguro 500 lang, pahiramin mo naman kami. Pag magpapahiram, huwag nang isip ibabalik ha, kasi mag-aaway kayo. Kung magpapahiram ka, magbigay ka na lang. Or, yan mo na lang. O kaya, huwag ka na magpahiram, bigay mo na lang, bigay mo 100. O ganun lang, yung kaya mo. Iba naman, talagang kaya magtumulong. Sige, check ko muna, balik ka bukas. Ang sabi sa Bible, kung kaya mo na ibigay mo, bigay mo na ngayon. Amen. Kung kaya mo tumulong ngayon, tumulong ka na ngayon. Ang hirap, sino rito nasubukan ng manghiram sa kamag-anak? Sa kaibigan? Nakakaalis ng dangal, di ba? Lalo na't kailangan.
Nagme-message ka. Kasi may emergency nangyari. Naranasan ko yun. Naranasan namin. Grabe, nakakababa ng kapugian. Tapos sasabihin lang sa'yo, alam mo meron. Hindi naman siguro sila nagsisinungaling, pero ewan ko. Ang hirap. Isipin mo, ikaw yon na nanghihirap na ikaw ay kaya mo naman tumulong. Kahit magkano, maaari talagang 100 lang talaga kaya ko ibigay. Kaya ko ibigay, hindi kaya pautang. Amen? Hebrews 13:16. Do not forget to do good and to share with others. To do it as sacrifices. God is pleased. Minsan, sacrifice talaga magbigay o tumulong kasi itutulong mo, ay hindi na lang tayo kakain muna sa Jollibee, mga anak, bigay na lang natin sa tita mo to. Pero natutuwa ang Lord. Pag natuwa ang Lord, si Lord magbabalik. Tandaan, kung kaya, paano mo i-manage yung konti, ganun katitignan ng Lord. Amen? God wants to make you a giver because God is a giver. And then pang-apat, ito tanga, gusto mo bang may, yun nga kanina yung kinento ko, gusto mo bang may yayakap sa inyo sa langit? Gusto mo ba? Na pagdating sa langit, Sister Gina, ay, ikaw yun nagbigay sa akin ng gospel tract. Nung nananahi tayo, nilagay ko sa ano ko. Alam mo, nakatulong sa amin yan. Okay, di mo kilala. Si Pastor Joby, nabutan lang. Pagdating sa langit, ito yun, Lord, ito yun. Di ba ang sarap ng feeling? Ito po yung mag-asawa nagturo sa amin sa Sunday School. Di ba? Ito'y kumukuha ng attendance namin. Pinapagalitan pa na magmaingay kami. Kaya kami mababait ngayon. Di ba? Pagdating sa langit. Okay. Sabi dito, and then lastly, empowerment. Use your money for empowerment. Sabi dito, nagpatuloy si Jesus magsalita. Kayo sinasabi niyo, gamitin niyo ang kayamanan sa mundong ito sa paggawa ng mabuti. Kung hindi lang giving, paggawa ng mabuti. Kung kaya mo tumulong. Ayan sa mundong ito, paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na yon, tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. So tinitignan din pala tayo ng Lord pag tumutulong tayo. Tandaan, alam ng Lord magkano laman mo na sa wallet mo ngayon. Alam ng Lord magkano nasa bank account mo ngayon. Alam ng Lord kung talagang wala tayo. At alam ng Lord kung yan ay talagang savings. Alam ng Lord kung talagang walang-wala ka o mukha ka lang walang-wala. May mga, di ba na balita, yung mga ang daming tinanggal sa 4-piece, tama ba? Ang gaganda ng bahay, 4-piece. Mas maganda pa bahay sa atin. May kotse, may tricycle, 4-piece. Amen? Subalit alalahanin niyo si Yahweh, nasa inyong Diyos na nagbibigay sa inyo ng lakas upang hindi sinabi makakain, ha? Sino nagbibigay ng lakas para yumaman? God has given us the ability to produce wealth. So, ibig sabihin, bawat isa sa atin dito, may kakayanang yumaman. Ang tanong, para talagang napag-ahalatang dabarkad sa gusto nyo ba? Oo, hindi, pwede. Kasi ito sabi ng Bible nagbigay sa inyo, ito lang natapos ko, nor read nor write pa. Ay, hindi nila alam yung kanta. Paano na ngayon ang buhay ko? Pero di Manuel, alam mo yun? Parang hindi, pastor, tayo lang nakakalam ng kantang yun, tsaka Sister Ditas. May kantang, alam niya ba? Nor read nor write ako, paano na ngayon ang buhay ko? Wala dun yun. Ang sabi ng Lord, ako nagbigay sa'yo ng lakas para yumaman ka. Merong mag-asawang magbobote. Yung dyaryo bote. Nakapagtapos 4. Doktor, teacher, accountant, may isa pa na-interview. Hanggang ngayon, magbobote pa rin sila, pero may jack shop na. Because ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng kakayanan para yumaman. Pati mga bata, kaya nilang yumaman. Kung kaya nila, kaya mo rin. Bakit? Si Lord ang nagbigay. Amen? Sabi dito, James 2:56, sabi dito, if a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what's use? Bawa may kaibigan ka, o may kaklase ka, o meron ka kapitbahay na talagang walang-wala. Tapos sabi mo, God bless you, pagpipray kita. Alam mo, kaya mong tumulong. Ano sabi? Anong silbi? Alam mong wala, alam mong siguro may nangyari hindi maganda, nasunugan, may emergency. Kaya mo, pagpe-pray kita, si Lord ang bahala sa iyo. God will provide. Ano silbi ito? Ikaw mismo kaya mong tumulong. Amen? Nasabi sa Romans 12:13, contribute to the needs of the saints. Sino yung saints?
tayo. Pag tayo may pangailangan, magtulungan and seek to show hospitality. Ito minsan na nakakalimutan ng mga kapatiran ngayon, yung magtulungan. Buti nga rito, praise the Lord, wala. Panatiliin natin ganito yung tayo ngayon, nagtutulungan, nagmamahalan, nagpapataasan. Ang mahirap kasi pag lumalaki na yung church, minsan nagkakaroon na. Kaya ang maganda ngayon, yung ginagawa ng Lord, binubuo yung core, tinuturuan natin ng isa't isa, kami rin natututo sa inyo. Amen? At pag lumago na to, di ba? Magkakaroon ng mga small groups. Pati mga bata gagamitin yan. Amen? Kaya sabi nito, ito na, Proverbs 28:27, He who gives to the poor will lack. Pag ikaw nagbibigay, hindi ka magkukulang. Ulitin ko pag ikaw tumutulong, hindi ka magkukulang. Ayan he who close, ito naman, pag nagsara ka ng mata sa mga nangangailangan, may sumpa. Bible nagsabi, hindi ako. Diba? Pagkain mong tumulong, tara, lisan tayo. Tignan. Tayo mong tumulong. Ito pansinin nyo minsan, nakalimutan ko lang isang verse sa Hagay yun. Bakit yung buhay natin, hindi, parang hirap na hirap tayo sa buhay. Trabaho tayo yung trabaho, hindi naman lagi may sakit. Baka meron first. Baka hindi ka marunong tumulong. Baka hindi ka marunong magbigay. Baka yung meron ka, hindi mo kayang gamitin ng maayos. Ito mahirap. Hirap. Hirap pag Bible na nagsasalita. Sabi nga di ba, parang sabi, ang hirap kalaban ng batas. Mga kapatid, batas to ng Diyos. Salitain ng Diyos. Amen? One gives freely, yet grows richer. Sabi dito, yung bigay ng bigay, yung mayaman. And another withholds, should give, only suffers once. Bible yan mga kapatid. Mga time and tested salita ng Diyos, pag daw tulong ka ng tulong, ano pa sabi yung maya? Pero pag ikaw nag-withhold, wala talaga ako Alam ng Lord kung talaga. Lalo ka nagkukulang. Baka may kulang talaga sa iyo. May kulang pala sa atin. Kasama kami. Masakit ang salita ng Diyos kasi tinatamaan din kami. Kasi may mga araw dito talaga. Lahat pala yan, amin. Amen? Lahat yan para sa atin. Giving is empowering. Tandaan, pag ikaw ang nagbigay, ikaw ang bibigyan. Huwag naman kayo magbibigay, bibigyan din ako nila. Pero totoo yan, ilang beses na namin napatunayan na pag ikaw nagbigay, na hindi ka naman talaga, sinawakan ka na Lord para magbigay. Ang sarap ng pakiramdam mo. At bukas ba binabalik ng Lord sa'yo? Binabalik ng Lord. Amen? Summary, ano yung una? Gagamitin ng pera saan? Sa worship. Ay, yung pangalawa, invest. Invest yung pera nyo. Huwag sa pyramiding, Pangatlo, share and give. And then lastly, empower. Gamitin yung pera mo to empower. Pastor, kailangan kong mag-aral para lalo mas gumaling. Go! Kailangan kong magpatayo ng church. Go! Di ba? Lagi ko ang patutuo yung church sa kabila. Wala yan. Nagkaroon. Dahil kay Lord. Amen? Okay, how to use your money? Be wise. Ang sabi rito, Ephesians 5:15-16, be careful then how you live. Not as unwise, but wise. Why? Because making the most of every opportunity dahil ang araw daw ay masama. Araw-araw, mabilis ang araw. Ang tanongin mo lagi sa araw mo, may nagawa ka bang kabutihan sa kapwa? Amen? Are you wise with the money you have right now? Ginagamit mo ba yung konti? Nababudget mo ba ng maayos yung konti? Nakakatulong ka ba sa konti? O ginaganyan mo? Kasi nga wala kami. Pipila ako doon. Mag-aasusulat ako doon. Amen? Tandaan, hindi ka pagkukulaan. Amen? Palakpakan natin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po.